Hello mga Vev, ngayon nga pala ang first day travel namin papuntang Cagayan Valley. Biglaan nga pala ang uwi namin mga Vev kasi nga namatayin nga yung side ng tatay ko at yun nga yung kanilang kapatid na bunso. Marami-rami nga kaming babiyahe at luluwas ng Cagayan Valley mga Vev at medyo mahaba-haba nga ang magiging biyahe namin. Nagpray nga muna kami dito mga Vev para siguradong ligtas kami sa aming paglalakbay. Hindi pa nga kami nakakalayo dito yung nag-stop over na nga agad kami kasi yung mga kasama namin dito yung naghahanap na kagad na makakapihan. Kaya naglaro muna kami ni Alger dito ng ganda-gandahan. Ang usapan nga dito ay magkakapilang pero bakit may mga order na burger? Scammer yun. Dito ngayon nagulat pa kami sa order namin kape kasi ine-expect namin na maliit lang, ang dumating ay parang size ng Slurpee ng 7-Eleven. At habang nagkakape yung mga kasama ko rito, umorder nga muna ako ng lugaw para mainitan ng aking sikmura. Sobrang sarap nga ng lugaw dito dahil hindi talaga tinipid yung laman at ang dami talagang sahog. Pagkatapos ko nga kumain ng lugaw dyan mga beb, nagmuni-muni mga kasama ko dito kasi nga malayo-layo ang biyahe at siguradong ang puwet namin ay talagang hindi na namin mararamdaman sa haba ng biyahe. Estimated nga ng oras ng biyahe namin mga beb, Manila to Cagayan Valley is 14 hours. At dito nga pinanggigilan ng tita ko yung pamangkin ko mga beb kasi ang liit daw ng mukha. Agad na nga kaming umalis dyan mga beb kasi nga nagsisimula na ngang umulan at lumalakas na rin talaga yung ambon. Buti na nga lang mga beb, agad na rin huminto ang ulan bago pa sumikat ang haring araw. At kahit nga hindi pa tuluyang lumalabas ang haring araw ay makikita mo naman sa langit na talaga napakaganda ng kalikasan at ang sarap talaga sa mata mga beb. Hindi masyado kita sa camera mga beb pero sa personal ang kakapal ng mga fog sa tuktok ng bundok. Ang sarap talagang pagmasdan mga beb. Tagal ng panahon mga beb na hindi kami nakauwi dito ay talagang na-miss ng mga mata ko yung mga gantong eksena. Shout out nga pala kay kuya. Sa part na to mga beb ay talagang ramdam na ramdam ko na malayo na ako sa mga chismosa at marites kong kapitbahay. Pag kayo pumunta kayo ng probinsya or bumiyahe kayo ng probinsya, di ba pagdating ng madaling araw walang signal, so wala nang radyo. Tapos nag-open kami ng radyo ng alas 6, ganito yung sinasabi ng radyo, talaga nasa probinsya ka na talaga, ramdam mo na. Ganito na yung tugtugan sa probinsya, ay ganito na yung tugtugan sa radyo pag nasa probinsya ka na talaga mga beb, ganito. Ilocano songs, tapos ganito yung view. Wow! Ang sarap sa probinsya, ito na yung side. Kininam! Kininam! Mahaba-haba na yung biyahe namin dito mga beb kaya huminto muna kami sa Green Eco at dito na rin kami nag-almusal at nagtanghalian. Sinulit na nga namin dito mga beb kasi nga mahaba-haba pa yung biyahe namin at talagang medyo masakit na siya sa puwet. Sobrang sasarap nga ng pagkain dito sa Green Eco. Sobrang daming pagpipilian at talagang yung price ay talagang tugma sa quality ng kanilang pagkain. At yung lugar ng Green Eco mga beb, it's giving. Sobrang ganda talaga mga beb at talagang pati mata mo busog na busog sa ganda ng view. Kitang-kita naman sa pamangkin ko na talagang idol na si Ampol. Sinayo pa talaga niya yung dance trend, ang bongga at bagay sa kanya. Di ko pala nasabi sa inyo mga babe na kasama ko pala si Rita Daniela. Charot. Ang ganda talaga sa lugar na ito mga babe at talagang naka-organize lahat ng paninda at talagang self-service siya mga babe. Nai-imagine ko tuloy na sa lugar namin pag gantong pagka-organize sa mga tindahan malamang may naibulsa ka na mga babe. At nagkape nga kami dito ng pamangkin ko mga babe at hindi namin pinalagpas ang ganda ng view ng Green Eco. Sobrang good vibes at nature vibes. Ala. Hello mga Team Itik! Hello mga Team Itik! Narito na naman kami sa panibagong edisyon! Halika, samahan nyo kami! Buwak ka ng ina nyo! Tapos na nga sila makakain dito mga babe pero parang pinag-uusapan nila kung anong sunod nilang kakainan. Yung totoo, puro kain na lang gagawin natin. Charot. Umulan nga na naman ulit dito mga babe pero huminto rin kaagad. Pabago-bago ngayong panahon dito kaya ang hirap talagang tansyahin. Ganun pa man mga babe, sobrang ganda ng view dito at ang dami namin nadaan ng bridge. Ang gaganda rin talaga ng tanawin. Kahit nasa loob na kami ng sasakyan, talaga nasusulit namin yung mga sandali kasi talagang ang ganda ng view. Puro view na lang naririnig nyo sa akin. Daanan pa nga namin dito yung nabalitang gumuhong tulay na kahit mukha siyang matibay ay talagang bumigay pa rin siya. Ganyan nga naging resulta ng mga korap nating kontraktor pati na rin ang ating mga gobyerno. Paglagpas nga namin ng gataran dito mga babe, malapit na nga kami sa aming lokasyon. Ang papalapit nga kami ng papalapit dito mga babe, paganda naman ang paganda ang view na amin nakikita. At nadaanan pala namin dito ang tulay ng Cagayan River na sobrang laki mga babe. Akala mo nga ay dagat dahil sobrang laki talaga ng river na to mga babe. Finally mga babe, nakarating na nga mga entitled ng Manila dito sa aming bahay sa Cagayan Valley at sobrang ganda dito mga babe. Bumabalik talaga yung maalaala ko nang maliliit pa kami. Kumain na nga agad kami mga beb kasi nga pinaghandaan talaga nila na darating kami at nagkatay talaga sila ng buong baboy para lang ipalamon sa amin mga beb. Ito nga pala yung bahay na kinalakihan ko dito sa Cagayan mga beb. Sobrang tawa ko nga dyan mga beb na halos lumundag-lundag talaga ako na parang bata. Hindi kasi ako makapaniwala mga beb na sa sobrang tagal ng panahon maliliit pa kami ay nakabalik din ako dito kung kailan
malaki na ako mga beb. Sobrang nostalgic nga ni, lalo na kung nakikita ko yung mga gamit namin dati na mga luma at nandito pa hanggang ngayon. Parang OA ko nga dyan mga beb kasi ina-explain ko kung ano yung itsura dati ng bahay namin, ng kubo-kubo pa at kahoy-kahoy pa. Kasi nga naman mga beb, sa sobrang tagal ng panahon na lumipas, marami na din talagang nagbago kagaya ng mga dating kahoy-kahoy, ngayon ay sementado na. Sa tagal talaga na lumipas ng panahon mga beb, marami na din talaga nagbago dito. Yung dating ina-expect ko na ganung bagay pa rin at ganung itsura pa rin ay talagang naman nag-iba na talaga mga beb. Dumating pala yung tito ko dito mga beb, may sariling pala isdaan at may mga dala siyang isda na sobrang lalaki mga beb. Yung mga ganitong kalaking isda dito mga beb, sigurado sa Manila ay talagang libo na ang presyo, pero dito mga beb ay libre lang. Salmon at yellowfin nga pala ang dala ng tito ko at isang banyerang punong-puno. Saka nakahuli din kami ng shokoy dyan. At para maiwasang masira mga beb, inilagay nga namin sa timba para mabuhat namin at madala namin sa freezer na malaki. Kala nga namin na hindi magkakasya dito sa loob ng freezer, pero napagkasya namin kasi ginamitan namin ng 99% na brain. Charot. Madaling araw nga yan mga beb, hindi ako makatulog, kaya ang ginawa ko ay naginis-dinis muna ako dyan at inayos ko yung lamesa at saka mga upuan. Hanggang dito na lang mga beb, medyo mahaba-haba tong videos na to, magagawa na lang tayo ng part 2 kasi hindi talaga aabutin at masyadong mahaba. Yun lang mga beb, maraming salamat. Love ya.